Hi! Kumusta ka na? Nakapag-adjust ka na ba sa buhay mo dito sa lugar namin? Oo, hindi ko lang talaga maiwasan na manibago rin. Kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiya na kumatok sa bahay Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa'yo ate. Sigurado na hihingi talaga ako sa'yo ng tulong sa mga susunod na araw. Si Migs nga pala. Maaga siyang pumasok kanina. Ngayon kasi yung unang araw niya sa trabaho. Ganun ba? Di lagi ka lang palang mag-isa sa bahay ninyo. Ganun na nga. Halika muna sa loob. Tapos na rin naman akong magwalis Akala ko kumpleto na kayo ng gamit. Nako, hindi. Kung ano lang ang importante, yun lang ang binili namin. Ano nga pala ang trabaho mo dati? Sa supermarket ako nagtatrabaho. Sa loob ng mall. Sayang no, umalis ka na sa trabaho mo. Mas okay pa rin kasi na may sarili kang pera. Bago naman ako tumigil masinsina naman kaming nag-usap ni Migs. Nagulat nga kami nung malaman namin na 1 taon na kayong kasal. Wala naman kasi siyang nababanggit sa amin Siguro ayaw niyang iparating sa ex niyang taga rito din. Meron pala siyang naging girlfriend dito? Oo, matagal na nga sila noon Akala namin sila nang magkakatuluyan. Huwag mong sabihin na walang naikikwento sa iyong kapatid ko. Wala nga. Baka ayaw niyang ipaalam sa akin. Naku, huwag mo na lang palang banggitin sa kanya na ako ang nagsabi ha. Oo naman. Huwag kang mag-alala ate. Wala akong sasabihin kay Migs. Magandang araw, Miss Gwen. Ako si Paulina. May asawa at kasalukuyang nagdadalang tao. Mula nung mapirme na lang ako dito sa bahay, isa na sa naging libangan ko ang pakikinig sa inyong channel. Gusto ko rin magbahagi ng kababalaghan na naganap sa akin noon sa lugar ng asawa ko. Ang kwentong ito ay may kinalaman sa hipag ko. Migs, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Nakakapagod pero ayos lang. Kailangan ko rin magpakitang gilas kahit pa sabihin na ninong ko nagpasok sa akin sa trabaho. Kumusta pala ang buong maghapon mo dito sa bahay? Ayos lang naman. Nandito nga pala kanina ang ate Rosalie mo. Talaga? Anong napag-usapan niyo? Kung ano-ano lang. Tinanong din niya ako kung hindi pa ako naninibago rito. Hindi naman sa sinisiraan ko ang kapatid ko. Pero huwag kang magkukwento sa kanya ng kung ano-ano. Likas na kasi sa kanya ang pagiging tsismosa. Baka mamaya, mabalitaan na lang natin, chinichismis na tayo sa ibang tao. Huwag kang mag-alala. Kilala mo ako na hindi madaldal. Hindi rin ako masyadong nagtitiwala sa mga bagong kilala. Para din naman kasi sa kapakanan mo sinasabi ko. May tanong pala ako. Hindi ka ba malapit sa ate mo? Magkapatid lang kasi kami sa ama. Kaya hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Siyempre, mas malapit ako sa mga totoo kong kapatid. Tingin ko naman sa kapatid mo mabait siya. Sana makasundo ko siya at maging magkaibigan kami. Basta, mag-iingat ka na lang. Oo na. Mabuti pa maghahain na ako. Sige, nagugutom na nga ako Hindi rin kasi ako nakakain ng break time sa dami ng trabaho. Sa susunod, ingatan mo ang sarili mo. Mahirap nang magka-ulcer dahil sa ginagawa mo. Mas importante pa rin ang kalusugan kesa sa pera. Alam ko naman yun. Hindi ko na rin naman uulitin. Ayoko kasi mag-alala ka. Sa ilang araw kong pagtira sa lugar ng asawa ko, napansin kong wala nang ginawa ang mga kababaihan kundi magkwentuhan sa tabi ng daan. Kabilang na nga sa kanila ang hipag ko. Nakasama pa ang bunsong anak na 3 taong gulang pa lang. Para bang sanay na ang mga taga ron sa ganung gawain. Wala ba silang ginagawa sa kanila? Buong maghapon ko na lang silang nakikita na magkakasama. Dahil wala pa kaming anak ni Migs, mas maraming oras ang ginugugol namin sa isa't isa. Madalas kapag day off niya, namamasyal at kumakain kami sa labas. O di kaya kapag nasa bahay lang, nagluluto ako ng mga paborito naming pagkain.
Lingid pala sa akin. Laging nakabantay ang hipag ko sa bawat ginagawa naming mag-asawa. Panay gala niyong mag-asawa. Para pa rin kayong magnobyo kung umasta. Samantalang mahigit 1 taon na kayong kasal. Nag-e-enjoy lang kami habang wala pa kaming anak. Sigurado kasi na kapag may anak na kami, konting oras na lang ang mailalaan namin sa bawat isa. Kaso magastos naman. Siyempre, kakain pa kayo niyan sa restaurant. Wala na yata kayong naiipon eh. Meron pa naman kahit papano. Sana ang inuna niyo muna ang pagbili ng gamit. Ganyan ang ginawa ko eh. Mas maganda kasi kapag kumpleto na sa gamit ang isang bahay. Nung huli kong punta dito, ganito na ang bahay niyo. Wala man lang nadagdag. Ayos lang naman ate kung wala pa kaming mga gamit eh. Hindi naman kasi namin yun priority sa ngayon. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Meron ba namang mag-asawa na hindi gustong magkaroon ng mga gamit sa loob ng bahay? Ang importante kasi sa amin nagkakasundo kami, tsaka hindi kami nag-aaway. Kung sa bagay, bago pa lang kayong nagsasama. Sa katagalan, maiintindihan mo rin ako. Siya nga pala, sa 1 linggo na ang birthday ng mister ko. Punta kayo ha? Sige ate, sasabihan ko si Mig sa linggo para i-cancel na namin kung meron man kaming gala. Pao, alam ko naman na malaki ang sahod ng asawa mo. Tsaka wala naman kayong anak pa. Baka pwedeng pasagot mo na kay Migs ang lechon. Regalo na lang niya sa bayaw niya. Ha? Nako, hindi kita masasagot ate. Hindi naman kasi ako ang may trabaho eh. Basta sabihan mo lang si Migs kung pwede na sagot na niya ang lechon. Sige ate. Sasabihin ko sa kanya pag uwi mamaya. Naku, sigurado na kaiinggitan ako ng mga amiga ko kapag nakita nilang may lechon ako. Kailangan ba talaga na ipagyabang ang mga ganyang bagay? Oo naman no, magiging sikat ka pa dahil pag-uusapan ka. Ganun ba? Kaya sana naman, makumbinsi mo ang asawa mo. Susubukan ko ate. Pero ayokong mangako na mapagbibigyan kayo ni Migs. Kahit malamig ang panahon, bigla akong pinagpawisan sa request na yun ng hipag ko. Kahit hindi pa naman sigurado, abot tenga na ang ngiti niya. Para tuloy ayoko nang pumunta sa kanila sa linggo. Kahit hindi ko pa kasi nakakausap ang asawa ko, siguradong hindi yun papayag. Pagka-uwi nga ng asawa ko nung gabi, hindi ko muna agad sinabi sa kanya. Nung makatapos kami ng hapunan at nanonood na ng TV, tsaka ako binanggit sa kanya. Hindi pa man ako nakakatapos magsalita ng laki na agad ang mga mata niya. Bumakas din ang pagkainis sa mukha niya. Bakit hindi siya mismo magsabi sa akin? Susupalpalin ko talaga siya. Anong akala niya sa akin? Maraming pera? Ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Tutal, kapatid mo naman siya. Bukas, bago ako pumasok, dadaan muna ako sa kanila. Ayokong umasa siya na sasagutin ko yung lechon ng asawa niya. Parang naiilang na tuloy ako na makipag-usap sa kapatid mo. Tsaka, ang dami niya kasing napapansin dito sa bahay eh. Pakialamera nga yung si ate. Lahat na lang na makita at masabi mo, meron siyang puna lagi. Pansin ko nga yun. Lagi ka na lang magsara sa araw para hindi siya makapunta dito sa bahay. Nakakahiya naman. Mabait naman siya sa akin eh. Sa umpisa lang mabait yun. Hindi pa niya kasi nakukuha ang gusto. Alam mo, tuwing pinag-uusapan natin ang ate mo, puro hindi magaganda ang lumalabas sa bibig mo. Hindi mo kasi siya kilala eh. Kung hindi nga lang binilin sa akin ng namayapa akong lolo ang bahay na to, hindi kita ititira dito eh. Kapag hindi naging maganda ang pagtira natin dito, pwede naman tayong umalis eh. Ganun na nga. Mas gusto ko kasing tahimik na buhay. Tingin ko hindi natin mahahanap sa lugar na to. Isa kasi sa mga napansin ko ang daming tsismosa sa paligid. Sinabi mo pa, umaga pa lang nagkalat na sila sa tabing daan. Ramdam ko kay Migs na ayaw niyang tumira kami rito. Kaya nagtataka pa rin talaga ako kung bakit dito niya pinili na manirahan. Kung nangihinayang siya sa bahay na ito,
Pwede naman sana niyang ibenta o paupahan na lang. Kinabukasan gaya ng sabi ng asawa ko, dumaan muna siya sa bahay ni Ate Rosalie. Sakto namang nasa labas ito ng bahay at hinihintay ang mga katsismisan. O Migs, papasok ka na ba sa trabaho? Oo, dumaan lang ako dahil sa sinabi ng asawa ko sa akin. Ah, yun ba? Sa linggo na yon. Huwag kayong mawawala Pasensya ka na, ate. Hindi ko masasagot yung lechon eh. Ikaw naman, minsan lang naman ako maglambing sa'yo eh. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Hindi naman kasi biro yung gusto mong ipasagot sa akin eh. Siguro isang case ng beer pwede pa pero lechon? Ano naman ang akala mo sa akin, te? May sariling ATM? Alam ko naman na kaya mo ang hinihiling ko. Kumpara sa akin na alam mo naman na 4 ang anak. Pwede naman siguro na hindi na lang kayo maghanda ng lechon. O di kaya wag na kayo maghanda para walang gastos. Hindi pwede. Tradisyon na ng pamilya na tuwing magbe-birthday, kailangan may handa. Kaya mo naman kasi kung saan-saan nga kayo namamasyal ng asawa mo Tapos yung request ko hindi mo mapagbigyan? Pasensya na, te. Hindi ko kaya. Mabuti pa, wag na rin kayo pumuntang mag-asawa. Hindi man lang kayo marunong makisama. Okay lang, te. Hindi naman kasi kami mahilig pumunta sa mga handaan Uy, biro lang yun. Pumunta pa rin kayo kahit walang lechon. Sige na, te. Malilate na kasi ako sa trabaho Tsaka na lang tayo mag-usap. Basta sa linggo wag mong kalilimutan. Pinaharurot na palayo ni Mig sa motor niya. Hindi naman maipinta ang mukha ng hipag ko. Nauna na kasi niya na ipagyabang sa mga kapitbahay at iba pang kamag-anak na may lechon sa birthday ng asawa. Akala niya kasi mapagbibigyan siya dahil noon lang siya nag-request sa kapatid niya. Ang ganda ng motor tapos hindi man lang ako mapagbigyan. Kainis! Sana nga wag na lang kayo pumunta sa linggo. Wala rin naman silbing kapatid. Sa sobrang inis ng hipag ko nung dumating ang mga katsismisan, sinabi niya sa mga yun kung saan-saan nga kami nakakapasyal. Pero hindi naman kumpleto ang gamit at ang iba mga luma na. Kami tuloy ang naging sentro ng usapan nila. Dumating ang araw ng linggo. Pumunta pa rin kami para batiin ang bayaw ni Migs. Nagpabili rin siya ng isang case ng beer para sa mga bisita. At saka hindi na rin kami nagtagal. Napansin ko kasi na parang naiinis na rin ang asawa ko. Dahil sa kantsaw ng hipag ko tungkol sa lechon. Hindi rin namin nagustuhan nang sabihin yun ng ibang bisita. Humingi naman ng paumanhin ng bayaw niya. Mukhang mabait naman ang bayaw mo. Oo naman, mabait yun. Hindi katulad ni Ate Rosalie. Nahiya tuloy ako sa pangangantsaw niya. Pati ibang bisita, nakigaya na sa kanya. Kalimutan mo na yun. Hindi naman tayo babalik sa bahay nila Pwede ba yun? Paano kung imbitahin ulit tayo? Pagkatapos nito, malamang hindi na tayo iimbitahan ni ate. Kilala ko yun. Maiba nga pala ako, bago ko makalimutan. Pwede ba akong dumalaw kay Itay bukas? Tapos daanan mo na lang ako doon pagkatapos ng trabaho mo. Uy, sige. Mabuti pa nga, doon ka muna. Wala ka na rin namang ginagawa rito. Tsaka naayos naman na ang mga gamit dito sa bahay. Bigla ko kasing namiss si Itay Naiintindihan naman kita. Kaya kapag gusto mong dumalaw sa kanya, magsabi ka lang. Hindi naman kita pagbabawalan Kinabukasan sumabay na rin ako kay Migs paalis. Ibinabalang niya ako sa sakayan. Hindi alam ni Itay na pupunta ako sa kanya. Siguradong magugulat yun. Matagal nang biyudo si Itay at 2 lang kami magkapatid ni Ate Faye. May asawa na rin ang ate ko at may isang anak. Malapit lang naman ang bahay niya kina Itay kaya madalas niya itong mapuntahan. Hindi katulad ko na malayo ang bahay. Paulina, mabutit dumalaw ka. Kasama mo ba ang asawa mo? May trabaho po si Migs. Hinatid lang po niya ako sa sakayan bago siya pumasok. Kumusta po kayo rito? Ayos lang ako rito. Mas gusto ko nga ang lugar na ito kaysa sa tinirhan natin dati. Dinadalaw po ba kayo ng ate rito? Oo naman.
Kasama pa nga ang pamangkin mo eh. Gusto nga niya na pumisa na lang ako sa kanila. Sabi ko ayoko na makaabala pa. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Nagtataka raw kasi ang mga biyanan niya. Bakit pinili ko na magpatayo ng bahay malayo sa karamihan? Ayos nga po rito eh. Kung ako sa ganito ko rin gustong tumira. Yung walang mga kapitbahay, walang magkukumpulan para pag-usapan ka. Marami rin palang tsismosa sa inyo. Ay naku tay, opo. Minsan nga, ang aga-aga pa nasa kalsada na silang lahat. Imbis na magluto o maglinis muna sila ng bahay. Kahit saan naman maraming tsismosa. Huwag mo na lamang silang pansinin. Basta ituon mo lang ang atensyon mo sa asawa mo. Gustuhin ko man po na hindi sila pansinin. Minsan po sa tapat ng bahay pa namin sila tumatambay. Para bang nananadya. Ganun talaga ang mga tsismosa. Kung sino ang pinag-uusapan nila, madalas malapit o mismong bahay ang kanilang tinatapatan. Ibig po bang sabihin ako minsan ang pinag-uusapan nila? Ganun na nga. Kaya mag-iingat ka sa pinagkukwentuhan mo. Huwag ka masyado magtitiwala. Itinuloy na ni Itay ang pagsisibak ng kahoy. Sinabi ko naman na ako magluluto ng tanghalian namin. Inayos ko na rin ang ilang pagkain na dala ko para sa kanya. Dahil hindi inaasahan ni Itay ang pagdating ko, nakalimutan na niya ang mga gamit niya. Hindi niya nailigpit ang mga ito. Sa bukas na silid kasi naroon ang mga kagamitan niya. Katulad ng itim na mga kandila na may sindi pa. Ilang sandali lang nakasunod na sa likod ko ang Itay. Anak? Tay, hanggang ngayon po ba nangungulam pa rin kayo? Hindi pa rin kasi maiwasan na merong humingi ng tulong sa akin Tay, nangako kayo sa amin ni Ate Faye na hindi na kayo gagamit ng itim na kapangyarihan para makapanakit ng ibang tao. Pinaparusahan ko lang naman ang masasama at hindi mga inosente. Kahit na po, tingnan niyo yung huling lumapit sa inyo. Pinahamak pa kayo kahit ang intensyon niyo lang makatulong. Ayoko lang na maulit yun. Paano kung may makaalam na mga taga rito sa gawain niyo? Maingat naman ako sa pagtanggap sa mga taong lumalapit sa akin. Hindi pa rin naman nagbabagong kondisyon ko kahit binabayaran nila ako. Tanging masasama lang ang kinukulam ko. Akala ko pa naman, sa paglipat niyo ng tirahan, magbabago na kayo. Alam po ba ito ni Ate Faye? Wala siyang alam. Nakikiusap ako na huwag mo nang iparating sa kanya. Buntis ang ate mo at medyo masela ng kalagayan niya. Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Itigil niyo na po ito. Ako ang natatakot para sa inyo Sige, titigilan ko na ito. Ayoko rin naman na karmahin kayo dahil sa masama kong ginagawa. Salamat, Tay. Natatakot lang po kasi ako na may taga rito ang makatuklas sa gawain niyo. Ayoko na mapahamak kayo. Alam niyo naman ng ibang tao Gabi na nang makarating sa bahay ni Itay si Migs dahil may biglang ipinagawa sa kanya ang ninong niya. Nagpasya na lang kami na dun matulog at kinabukasan na umuwi. Pinayagan naman kasi ang asawa ko na hindi pumasok sa trabaho kinabukasan. Hindi alam ni Migs ang tungkol sa lihim ni Itay. Kilala niya to bilang ulirang ama sa amin ng ate ko. Wala rin akong balak ipaalam sa kanya kung sakali. Ayoko kasi masira ang imahe ni Itay sa kanya. Kumusta naman ang trabaho mo, iho? Ayos lang naman po. Mabait naman ang boss ko dahil ninong ko po siya sa binyag. Salamat nga pala sa pag-aalaga sa bunso ko. Kahit paano panatag na ako dahil ang dalawa kong anak nakatagpo na rin ang mabubuting asawa. Hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Nung pinakasalan ko po ang anak nyo obligasyon ko na rin po siyang alagaan. Ganyan din si Rowella. Napakaswerte ko talaga sa mga naging manugang ko. Hindi na ako mag-aalala kung sakali man na mawala ako. Malakas pa naman po kayo sa kalabaw, Tay. At bata pa kayo sa edad nyo. Huwag nyo munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Hindi naman kasi natin masasabi kung hanggang kailan tayo sa mundong ito Mabuti na yung lagi tayong handa. Sa bagay nga po. Gusto mo bang uminom tayo? May ibinigay kasi sa akin ng kaibigan ko na lambanog. Itinabi ko muna dahil wala naman akong kainuman.
Si Ruel sana kaso hindi na pala siya umiinom. Sige po, tay. Inom tayo. Kaya lang medyo mahina na rin po ako sa inuman ha. Hindi ko po alam kung masasabayan ko kayo. Kahit hindi natin maubos, gusto ko lang kasi na may kakwentuhan habang umiinom. Nang magsabi sa akin si Migs na iinom sila ni Itay, tumangulang ako sa kanya. Nagbukas pa ako ng delata na dala ko para may pulutan sila. Pagkatapos ko maibigay ang mga kailangan nila, pumasok na ako sa kwarto. Siguro na mamahay ako kaya hindi ako agad nakatulog. Kaya bumangon na lang ako. Pumasok ako sa kwarto ni Itay. May sindi pa rin ang kandilang itim na ginagamit niya. Sa pagkakaalam ko hanggat may sindi yun, hindi natatapos ang paghihirap ng taong kinukulam ng aking ama. Nakaramdam naman ako ng awa sa taong yun. Pero sabi nga ni Itay, puro masasama lang ang kinukulam niya. Kinabukasan bago mananghalian, nagpaalam na kami kay Itay. Nangako naman ako na babalik sa ibang araw. Pagdating namin sa amin, nasa tapat ng bahay ang hipag ko at ilang mga nanay doon. Ngumiti naman ako nang magtama ang paningin namin. Pambihira talaga si ate. Tanghali na, ayaw pa rin nilang magsiuwi. Hindi pa yata tapos ang kwentuhan nila Baka kamo hindi pa nila tapos siraan ng taong pinag-uusapan nila. Ikaw talaga. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka ng ate mo. Dito pa naman sila nakatingin. Wala akong pakialam kahit marinig pa niya. Mabuti nga yun. Baka sakaling matauhan kahit papano. Migs, galit ka ba sa ate mo? Para kasing may kinikimkim kang sama ng loob sa kanya Sa ugali niya ako nagagalit. Numero 1 ba namang chismosa sa lugar na ito Kaya tuloy walang makatagal na tenant sa apartment ni Chahulia dahil sa kanya. Madalas niyang chismis. Sino ba namang matutuwa dun? Kaya pala galit sa kanya ang tiyahin mong yun. Hindi kasi sila nagpapansinan Kaya ako nalaman. Kung meron man ako na gustong maging kaibigan mo rito, si Chahulia lang. Mababait din yung mga anak nun. Yun nga lang, may mga trabaho kaya laging wala sa kanila. Hindi kaya naiinggit lang ang ate mo sa tiyahin nyo? Tiyahin ko lang. Kapatid si Chahulia ng nanay ko. Yun nga ang sabi ni Chang nung magkaharap sila sa barangay noon. Oo nga pala. Magkapatid lang kayo sa ama. Ganun ba talaga kalala ang ugali ng ate mo para umabot sa baranggayan? Oo, kaya iwasan mo na siya. Ang nakakasundo lang naman niya, yung mga kapwa niya chismosa rin. Mabuti pa nga siguro. Ayoko rin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapatid mo. Tingin ko pa naman hindi rin siya nagpapatalo. Sinabi mo pa. Dito nga muna pala ako sa kwarto ha. Pahinga lang muna ako sandali. Hindi pa rin kasi nawawala yung hangover ko Inubos niyo ba naman ng isang bote ng lambanog Hindi ka naman sanay uminom ng ganung alak. Hindi ko rin kasi namalayan na naparami na yung inom ko. Ang saya kasing kakwentuhan ng tatay mo Mawiwili ka talagang kausap yon. Ang daming alam O sige na, pumasok ka na sa kwarto natin. Inuna ko muna ang paglilinis sa labas ng bahay namin. May puno kasi ng mangga sa tapat kaya laging may mga tuyong dahon sa paligid. Akala ko umalis na si Ate Rosalie. Nakatambay lang pala sa kapitbahay ko. Nung makita ko tsaka siya lumapit. Hindi naman ako makakaiwas pa kaya hinarap ko na lang din siya. Oh ate, akala ko nakauwi ka na. Yung mga kasama ko lang, magluluto pa daw kasi ng pananghalian. Saan kayo nanggaling? Kahapon pa kayo wala Dahil nung gabi, walang ilaw sa bahay nyo. At wala rin ang motor ni Migs. Dinalaw lang namin ang itay ko. Ganun ba? Akala ko kung saan na naman kayo nagpunta. Wala na kasi kayong alam kundi gumala. Gusto lang naman naming mag-relax, lalo na si Migs na laging pagod sa trabaho. Mabuti pa nga kayo nagagawa pa yan. Kami kasi ng asawa ko, ang pahinga lang ay sa bahay tapos maghapon pang nagsasaway sa mga bata.
Siguro kapag may anak na rin kami ni Migs, ganyan na rin ang bonding namin. Yung tipong nasa bahay na lang. Siya nga pala, may itatanong ako sa'yo. Tungkol saan? Sigurado ako na may alam ka eh. Yung panganay na anak ni Tia Julia, may afam pala. Nakita ko na galing sa bahay nila eh. Talaga? Ang tanda na kamo, siguro mas matanda pa yun kay Tia Julia. Kaya siguro nakapagpagawa sila ng bagong apartment malapit sa kanto. Dahil sa afam na yun. Wala naman akong nakikitang masama ron eh. Tsaka dalaga pa naman ang anak ni Tia Julie eh. Kahit na no, basta magkapera ka lang kahit papasa ng tatay mo, ipapatulan mo pa. Naku, hindi ko kayang gawin yon. Hayaan na lang natin sila, te. Buhay naman nila yun eh. Ang sa akin lang naman, huwag silang mayabang. Tapos malalaman na sa afam lang naman pala galing ang pera nila. Mahirap naman kasi na husgahan natin sila dahil lang sa nakita mo. Hindi mo kilala ang mga anak ni Tia Julia. Mukha lang mga edukado pero ang mga ugali, matindi pa sa mga tambay sa kanto. Makita mo, hindi na yan mga mamamansin sa mga susunod na araw. Bakit ba nanggagalaiti ka sa galit sa kanila? Wala naman yata silang ginagawang masama sa'yo eh. Ay, akala mo lang wala. Kapag nakikita ko ang mga yan, iniirapan ako. Akala mo naman kay gaganda. Ang iitim naman ng mga kilikili, ang hilig pang magsando. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kahit ako pangit, makinis naman ako. Wala akong ginagamit na kahit anong pampakinis at pampaganda. Hindi tulad ng iba. Natural ang kagandahan ko. Di tulad nila na tingin ko retokada na. Bigla kasing tumango sa mga ilong eh. Eto ate, mga pinsan naman sila ni Migs. Bakit hindi ka na lang makipag-ayos sa kanila? Magkapit-bahay pa naman kayo. Pagkatapos nila akong ipabarangay, wag na uy! Sino ba sila? Pasensya ka na ah. Hindi kasi kami pwedeng mangialam sa issue nyo eh. Mas gusto kasi namin na mamuhay lang ng tahimik ni Migs. Gusto ko lang naman magkwento sa'yo. Yan naman ang sagot mo. Hindi kasi tama na pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Away lang ang makukuha mo. Makauwi na nga sa bahay. Naalala ko meron pa pala akong gagawin. Sige marami din akong gagawin dito sa bahay namin eh. Kung maghapon ko sigurong kausap ang hipag ko, hindi pwedeng hindi rin ako magkasala. Wala din preno ang bibig niya. Halata tuloy na naiinggit lang siya sa mga pinsan nila ni Migs. Kaya kung ano-anong hindi magaganda ang sinasabi niya sa mga yon. Naiiling na lang na itinuloy ko ang ginagawa kong paglilinis. Nang mga sumunod na araw, hindi ko nakikita na tumatambay ang hipag ko sa tapat namin. Minsan galing ako sa may malapit na talipapa na daanan ko ang mga kaututang dila ni Ate Rosalie. Alam kong nakatingin sila at biglang nilakasan ang boses na malapit na ako sa kanila. Alam kong pinariringgan nila ako. Nagpanting bigla ang tenga ko sa sinabi ng isa sa kanila na kaya ako hindi lumalabas dahil wala akong kaibigan sa lugar dahil sa ugali ko. Bigla ko silang nilingon at saka isa-isang tiningnan. Alam nyo, kaya ako hindi lumalabas sa lungga ko, gaya ng sinasabi nyo, dahil sa mga katulad yung toxic ang pag-uugali. Walang magawa kundi pag-usapan ng buhay ng ibang tao na wala naman kayong ambag. Huwag nyo nga akong itulad sa mga nabiktima ng mga makakatinyong dila. Tama kayo, iba ang ugali ko. Hindi nyo gugustuhin makita. Lahat sila nakatungo lang. Bago ko tumalikod, tiningnan ko muna sila isa-isa. Napasulya pa ako kay Manang Lucy na may-ari ng tindahan. Ngumiti pa siya sa akin at tumango. Alam ko kasi matagal na din naiimbierna sa mga yun na matandang babae. Dahil lahat ng bumibili sa tindahan niya, biktima ng chismis ng mga yun. Pagdating sa bahay, habang naghahanda ako ng lulutuin para sa hapunan, dumating naman ang hipag ko. Dahil bukas naman ang pinto, tumuloy na siya. Nagkahinala ako na baka nagsumbong na sa kanya ang mga amiga niya. O ate, napasugod ka. Ay may ginagawa ka yata. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Ano bang sadya mo?
tungkol sa mga kaibigan ko. May sinabi kasi sila sa akin eh. Medyo sumama ang loob nila. Wala naman daw silang ginagawa, bigla mo na lang silang sinita. Sa akin nila sinabi dahil alam nilang hipag kita. Huwag nga silang pa-victim ha. Ako ang pinaparinggan nila. Bakit hindi nila ako diretsuhin kung may problema sila sa akin? Hindi mo naman yata narinig ang pangalan mo eh. Hindi naman tama na pagbintangan mo sila. Ate Rosalie, hindi ako tanga para hindi malaman na ako ang pinag-uusapan nila. Gasgas na yung sinasabi nyo na kapag hindi narinig ang pangalan eh, hindi kailangang mag-react. Eh paano yan? Gusto ka nilang ipabarangay. Eh di sige, haharapin ko sila ron. Sabihan lang nila ako, hindi naman ako umaalis sa bahay. Ha? Hindi ka man lang ba natatakot? Kailangan ko ba silang katakutan? Para hindi na lang umabot to sa barangay, mabuti pa humingi ka na lang ng pasensya sa ginawa mong paninita sa kanila. Para ano? Para lumaki ang ulo nila? Sa dami ng mga atraso nila sa ibang tao, dapat sila ang humingi ng pasensya. Bakit ba ang hirap mong kausap? Siguro dahil hindi ako basta-basta sumusunod. Sige, sasabihin ko na lang sila na sa barangay na lang kayo magkita-kita. Naalis na ako pasensya na sa abala. Pinilit ko namang magpakita ng kabaitan sa kanila. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay para maiwasan kong makapagtaray kapag nakakarinig ako ng hindi maganda. Pero sinagad na nila ako. Madali pa naman uminit ang ulo ko lalo na pagod din ako sa mga gawaing bahay. Nang dumating si Mig, sinabi ko naman sa kanya ang nangyari habang naghahapunan kami. Huwag kang mag-alala. Kilala ko mga yun. Siguradong hindi sila sisipot. E di mag-aaksaya lang pala ako ng oras sa pagpunta ron. Pumunta ka pa rin para alam nila na hindi ka takot na humarap sa kanila. Oo naman. Hihintayin ko na lang kung kailan ako ipapatawag. Grabe talaga ang mga taong yan. Hindi mo na nga sila pinapansin. Ikaw pa talaga na pagtripan nila. Akala siguro nila basta na lang akong tatalikod. Huwag nila akong itulad sa iba. Na kinakayan-kayanan lang nila. Eh di nakatikim sila ng katarayan mo. Higit pa rin ang gagawin ko sa kanila. Oras na hindi pa sila tumigil. Pagkatapos ng paghaharap ninyo, kung haharap nga sila, hayaan mo na lang sila. Huwag mo nang pansinin. Masaya kasi sila kapag pinapatulan sila. Basta wag na silang magpaparinig sa akin. Ayoko na rin na tumambay sila sa tapat ng bahay natin. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Totoo ngang sakit na sila dito sa barangay namin. Parang ginising ng mga tsismosang yun ang kabilang bahagi ng pagkatao ko. Yung mainitin ang ulo, ayaw magpatalo at laging galit. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakaharap. Nang pumasok si Migs nung sunod na araw, inabangan siya ng hipag ko sa daan. Agad namang huminto sa tabi ang asawa ko at tinanggal ang helmet. May kailangan ka ba, ate? Ano ba yung asawa mo? Kabago-bago pa lang dito inirereklamo sa barangay. Pagsabihin mo na matutong makisama, hindi yung siya pa ang siga. Pagsabihan mo rin yung mga tsismosa mong kaibigan. Tigilan ka mo nila ang asawa ko. Nasisiguro ko na ikaw ang pasimuno sa kanila. Wala ako nung pagsalitaan ng asawa mong mga kaibigan ko. Wala akong pakialam kung nandun ka o wala. Basta, pagsabihan mo sila dahil siguradong hindi kayo uurungan ng asawa ko. Os talaga? Tingin ko sa asawa mo hindi makabasag pinggan. Mukha lang siyang anghel, pero halimaw yun kapag nagalit. Huwag niyo siyang susubukan. Tignan nga natin kapag nagkaharap-harap na sa barangay bukas. Baka hindi sumipot ang asawa mo Kilala ko ang asawa ko, pupunta yun. Kilala ko rin ang mga kaibigan mo. Sisipot kaya sila? Oo naman. Mabuti naman. Ayaw kasi ni Pao na masayang ang oras niya sa pagpunta ron. Hindi naman kasi siya katulad nyo na hindi abala sa mga gawaing bahay. Kung makapagsalita ka naman, akala mo mga tambay lang kami. Marami din kaming ginagawa. Mas marami pa nga dahil may mga anak kami. O paano? Alis na ako. Nasabi mo naman na siguro lahat ng gusto mong sabihin.
Malilate na ako sa trabaho. Mabangga ka sana. Tignan ko lang kung hindi matanggal yung angas mo. Gusto pa sanang umabsent ni Migs para samahan ako. Pero hindi ko siya pinayagang lumiban sa trabaho. Hindi naman kasi kailangan pag-aksayahan ng panahon ng mga taong yun. Sigurado namang hindi sila sisipot. Isang oras bago ang takdang oras ng paghaharap-harap namin, nandun na ako. Lahat sila nakatingin sa akin. Para bang hindi makapaniwalang ako yung inirereklamo. Hanggang sumapit ang oras, hindi dumating ang tatlo. Naghintay pa ako ng isang oras. Pero ni anino nila, hindi talaga nagpakita. Gusto na sanang ibasura ang reklamo nung tatlo. Pero sabi ko bigyan pa kami ng pangalawang pagkakataon. Gusto ko talaga silang makaharap. Bago umuwi, dumaan muna ako sa bahay ng hipag ko. Nasa labas siya nun ng bahay niya. Paulina? Tapos na ba ang paghaharap ninyo? Hindi sila sumipot. Ang aga ko pa naman dun. Baka may emergency sa kanila. Ano yun? Silang tatlo? May emergency ng sabay-sabay? Posible naman yun, di ba? Posible siguro sa ibang tao. Pero hindi sa mga kaibigan mo. Pakisabi sa kanila, sumipot ka mo sa susunod ha. Dahil kung hindi ka mo, ako naman ang maghahabla sa kanila. Ang OA mo naman. Ano naman ang ihahabla mo sa kanila? Mabuti sana kung pakinggan ka sa barangay. Irereklamo ko ang pagiging tsismosa nila. At hindi sa barangay ko sila irereklamo, kundi kay Tulfo. Sigurado ako, marami ang papanig sa akin ng mga taga rito na biktima rin nila. Ay, hindi mo naman kailangan magpatulfo pa. Huwag mo naman silang bigyan ng kahihiyan, pati mga pamilya nila idadamay mo eh. Gagawin ko talaga yun, ate. At wala akong pakialam kung sino man ang madamay. Huwag kang mag-alala, kukumbinsihin ko sila. Ngayon lang naman nangyari na hindi sila sumipot. Talaga? Bakit sabi sa record ng barangay ugali na talaga nila ang hindi sumipot? Huwag mo naman sanang paniwalaan lahat ng mga sinasabi sa'yo. Basta, sabihan mo na lang ang tatlo mong kaibigan. Oo, sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Kainis kang babae ka. Mukhang nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo Kapitbahay lang naman ng hipag ko ang tatlong yun. Nasa likurang bahagi lang ang mga bahay nila. Pagkatapos bilina ng isang anak na bantayan ng bunso, umalis na siya para sabihan ng mga kaibigan. Sumipot na kayo sa susunod kung ayaw niyong ipatulpo kayo ng babaeng yun. Kita ko sa mukha niya kanina na hindi siya nagbibiro. Hindi ko siya ganun kakilala maliban sa asawa niya, si Migs. Hindi natin alam kung ano pang kaya niyang gawin. Sa kauna-unahang pagkakataon na sindak ang hipag ko at ang mga kaibigan niya. Kaya naman sa muli naming paghaharap, sumipot na sila sa barangay. Para silang maamong tupa sa harap ni Kapitan. Parang nabaliktad naman ang sitwasyon. Parang sila tuloy ang nirereklamo. Pinasumpa sila na hindi na ulit pagchichismisan ng buhay ng ibang tao. Sumang-ayon naman sila. At bago namin nilisan ng tanggapan, pinagbati kami at nakipagkamay ako sa kanila. Ganun lang kabilis natapos ang pag-uusap. Pero alam kong hindi pa tapos ang gagawin nilang panggugulo sa buhay ko. At least ngayon, alam nila na hindi ka basta masisindak sa kanila. Kung hindi mo sila kilala, maaawa ka sa mga mukha kanina. Parang iiyak na ang mga itsura Magaling lang talagang umarte ang mga yun. Akala siguro nila ipapatulfo ko sila. Siguro nga kaya napilitang humarap kanina. Ang galing mo talaga. Ay nako, sana nga tumigil na sila. Hanggat maaari ayoko talagang magalit kahit kanino. Ay sana nga, pero kung hindi pa rin, ituloy mo na lang ang plano mo. Nandito lang naman ako para suportahan kay. Papakiramdaman ko muna sila sa mga susunod na araw. Ay siya nga pala, sahod ko ngayon Sa labas na lang tayo kumain para mawala din yung init ng ulo mo. Uy, sige gusto ko yan. Mabuti na lang hindi pa ako nakakapagluto. Wala kasi akong gana
Wala na nga ako nabalitaan na kahit ano sa hipag ko at mga kaibigan niya. Hindi ko na rin sila nakikita na tumatambay sa tapat ng bahay namin at kahit sa tabing daan. Kinalimutan ko na rin ang mga pangyayari. Itinuon ko na lang sa ibang bagay ang atensyon ko hanggang maisip ko na magtrabaho na lang ulit. Sinabi ko yun kay Migs. Pumayag naman siya pero ang gusto niya yung magaan lang ang trabaho. May kaibigan kasi kung merong stall ng mga souvenir. At kailangan niya ng magbabantay na pwede niyang pagkatiwalaan. Migs, huwag kang mag-alala. Maaasikaso pa rin naman kita dahil hanggang 3:00 lang naman ako sa trabaho. Ayoko sana magtrabaho ka pa eh. Kaya lang, alam ko na naiinip ka rin dito sa bahay. Baka isipin kasi ng tatay mo, hindi kita kayang buhayin. Gusto ko rin kasi na makatulong sa'yo. Tsaka sa gastusin dito sa bahay. Tsaka higit sa lahat, para malaki rin ang maipon natin. Sa bagay nga, samantalahin natin habang wala pa tayong anak. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Maiba ko. Ginugulo ka pa ba ng mga kaibigan ni Ate Rosalie? Ayun, hindi ko na sila nakikita. Baka lumipat na sila ng ibang lugar na tinatambayan. Hindi naman kasi ako kumbinsido na magbabago pa sila. Kapag tsismosa na kasi, hindi na magbabago hanggang mamatay. Yan nga din sabi ng dalawa kong kapatid eh. Hindi rin kasi nila makakasundo si Ate Rosalie dahil sa ugali nga. Hindi yata naniniwala ang kapatid mo sa karma, no? Hindi nga. Kasi kung takot yun, hindi na yun uulit sa mga ginagawa niya. Iniwan na nga siya ng asawa eh. Bumalik lang dahil sa mga anak. Dapat, nung mangyari yun, nagbago na siya. Kahit man lang para sa mga anak niya. Kaso nga, mas mahalaga sa kanya ang manira ng ibang tao. Hindi ko maiwasang maawa sa mga anak niya. Minsan nakikita ko ang mga yun na naglalakad na nakatsinelas lang. Hindi planchado ang damit. Para bang walang nag-aasikaso sa kanila bago pumasok sa eskwelahan. Madalas ko rin naman marinig sa nanay nila kung gaano to kaalaga sa pamilya. Puro lang pala salita at kulang sa gawa. Tama nga ang hinala ko. Lumipat lang sila ng lugar na pinagtatambayan. Mula sa maliit na iskinita malapit sa tindahan ni Manang Lucy, lumabas silang 4. Iiwas na lang sana ako nang batiin ako ni Ate Rosalie. Nandito pala ang maganda kong hipag. Lagi ka yatang umaalis Oh, ate. Busy ako eh. 2 linggo na kasi akong may trabaho. Ganun ba? Mabuti ka pa, may trabaho. Naiinip kasi ako sa bahay, kaya nagtrabaho na lang ako. Baka naman pwede mo kong ipasok o hanapan ng trabaho. Naiinip na rin kasi ako sa bahay eh. Kung magtatrabaho ka, sino nang mag-aasikaso ng mga anak mo? Ako pa rin, syempre. Iba kasi kapag nanay ang mag-aalaga. Yung bunso ko naman, pwede kong kuhanan ng yaya. Sasabihan na lang kita kapag meron akong alam, ha? Aasahan ko yan Sige, mauuna na kami sa'yo. Marami ka yatang bibilhin eh. Napapailing naman ako habang nakasunod ng tingin sa hipag ko at sa mga kasama niya. Pwede ko naman sanang irekomenda ang hipag ko sa mga kakilala ko. Pero nag-aalala ko na baka lalo niya mapabayaan ng mga anak. Tsaka baka hindi rin siya payagan ng asawa niya. Naku, iha. Kung ako sa iyo hindi ko hahanapan ng trabaho ang hipag mo. Bakit naman po, Manang Lucy? Kung ano-anong chismis ang pinagkakalat niya sa'yo. Hindi mo kasi nalalaman dahil hindi ka naman lumalabas ng bahay niyo. Sana hindi kayo magkasira ng asawa mo dahil sa ginagawa niya. Ganyan kasi ang nangyari kay Migs at sa dati niyang nobya. Ano? Salamat po sa pagbibigay niyo ng impormasyon sa mga ginagawa ng hipag ko. Manang Lucy, pwede po bang lahat ng malalaman niyo na sinasabi niya tungkol sa akin ipaalam niyo sa akin? Oo naman, iha. Lahat sasabihin ko sa'yo. Gusto kasi kita. Dahil hindi ka katulad nila.
na walang alam gawin kundi manira ng kapwa. Habang wala pang bumibili, tinanong ko pa si Manang Lucy sa iba pang mga sinabi sa akin ng hipag ko. Ultimo ang hindi ko pagbubuntis na ichismis na pala na baog daw ako. Malamang daw baka iwan ako ni Migs. Parang sasakit ang ulo ko sa mga nalaman ko. Pagdating sa bahay, uminom agad ako ng gamot. Hindi ako makapaniwala na meron palang katulad ng hipag ko. Ang malas ko. Dahil ako naman ang pinupuntirya nila. Nang dumating si Migs ng araw na yon, hindi ko nilang sinabi ang mga napag-usapan namin ni Manang Lucy. Habang nasa sala nga kami, panay ang kwento niya tungkol sa trabaho niya. Hanggang isingit na nga niya ang planong pagsama sa kanya ng ninong niya sa probinsya ng 2 linggo. Gusto kasi niyang ipakita sa akin yung planta niya doon. Nahihiya kasi akong tumanggi. Pero kung ayaw mo, pwede ko naman sabihin sa kanya. Okay lang naman. Kaya lang, bakit naman 2 linggo? Kasi kasal din ang bunsong anak ni Ninong. A-attend na rin sana kami. Simple lang naman yung kasal. Sa bahay nga lang gaganapin . Sige na, sumama ka na. Minsan lang naman yan . Kailan ba ang alis nyo? Sa makalawa na. Sigurado ka ba na ayos ka lang na walang kasama? Oo naman. Wala namang mangyayari sa akin dito . Lagi naman kitang tatawagan kapag nandun na ako. Nung gabing matutulog na sana kami, tumawag ang ate ko. Lumabas muna ako sa kwarto para makapag-usap kami ng maayos. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yun sa ibinalita niya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya na sa bahay muna si Itay. Anong sabi ng ate mo? May nangyari ba? Migs, ayos lang ba kung dito muna tumira si Itay? Oo naman. May nangyari ba sa itay mo? Ang sabi kasi ni ate, may nakaalitan daw at nagbanta. Natatakot siya na baka sugurin sa bahay si Itay. Alam mo naman na mag-isa lang siya roon. Sa bait ng tatay mo may makakagalit pa ba siya? Minsan kasi, eksahidera rin magkwento ang ate. Bukas daw, papupuntahin na niya rito si Itay. Sa kanya na lang siguro ako magtatanong. Mabuti pa nga. Tsaka, ang galing naman ang timing ng Itay mo. Kailangan mo na makakasama dito. Oo nga. Sige na, tara na, matulog na tayo. Inaantok na ako . Kanina pa humihilik si Mig sa tabi ko. Habang ako iniisip ko ang sinabi ni Ate Faye. Sabi kasi niya baka may nakatuklas na sa lihim na iniingatan ni Itay. May isang babae daw kasi ang sumugod sa bahay nito at nag-eskandalo. Habang sumisigaw na mangkukulam ang Itay namin. Pinatay daw ni Itay ang asawa ng babae. Ito na nga ang kinatatakutan ko . Tama lang na umalis doon si Itay. Mabuti na lang, wala siyang kapitbahay na malapit. Pumasok muna ako sa trabaho. Sa hapon pa naman darating si Itay. Nung tumawag siya na papunta na, maaga na lang ako umuwi. Sasakayan na lang kami nagkita ni Itay. Kahit ngumiti siya nang makita ako, bakas pa rin sa kanya ang lungkot. Wala kaming imikan sa biyahe hanggang makauwi sa bahay. Mabuti naman po at nakumbinsi kayo ni ate na dumito muna sa bahay. Gusto nga niya nung hindi ka pa niya tinatawagan doon ako sa bahay nila. Ayoko naman na madamay sila. Hindi na po talaga kayo pwede sa bahay na yun. 2 beses na pala kayong sinugod . Kung hindi pa kayo pinuntahan ni ate, hindi pa niya malalaman. Hindi ko naman kasi alam na nagsinungaling sa akin ang babaeng yun. Ano po ba ang nangyari? May pumunta sa bahay na babae. Stella ang pangalan niya. Sabi niya, may kabit ang asawa niya at may anak sila. Ginugulo din daw siya ng kabit ng asawa niya. Kaya gusto niya na ipakulam ang lalaki. Para pareho na silang mawala ng sinasabi niyang kabit. Noong una ayoko dahil napakababaw ng dahilan . Kaya lamang nasilaw ako sa laki ng ibabayad niya. Pwede niyo na sanang paghatian ng magkapatid. Kaya kayo pumayag? Oo.
Huli na nang matuklasan ko na siya pala ang kabit na pagtanto ng lalaki na mahal niya ang pamilya niya. Kaya bumalik siya sa mga yon. Paano nalaman nung asawa na kayo ang kumulam sa asawa niya? Ipinagtapat sa kanya ni Stella bago yun bawian ng buhay. Sana isinama na lang niya sa hukay ang nalalaman niya. Patawarin mo ko, anak, kung problema na naman ang ibinigay ko sa inyo. Tay, huwag po kayong mag-alala. Hindi na po kayo matutunto ng babaeng yun. Nagsisisi talaga ako sa nagawa ko. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Wala na po tayong magagawa pa. Nangyari na eh. Basta, nakikiusap po ako sa inyo. Tumigil na po kayo sa ganyang gawain. Oo, anak. Tatalikuran ko ng gawain ito. Ayoko na rin kayong bigyan ng suliranin. Lihim ko pa rin sinisisi si Itay. Hindi pa kasi siya nadala nung una. Inulit na naman niya. Hindi naman lahat kasi nang lumalapit sa kanya totoong sinasabi. May ilan katulad ni Stella. Gusto lang gamitin ng kulam para sa paghihigante at pansariling interes. Nang sulyapan ko si Itay, baka sa mukha niya ang labis na pagsisisi. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Pilit naman pinasigla ni Itay ang kanyang itsura nung dumating si Migs para wala yung mahalata. Nagmano naman ang asawa ko at masaya na sila nagkwentuhan habang nasa kusina ako. Tamang-tama po, may makakasama si Paulina dito sa bahay. Nabanggit nga ng asawa mo na aalis ka bukas kasama ng ninong mo. Uy, kumusta naman po kayo ngayon? Nasabi po ni Pao na may nakaalitan daw po kayo. Oo. Nakadalawang beses na kasing balik eh. Nag-aalala kasi ang dalawa sa akin. Tama lang na umalis muna kayo doon. Oo nga. Babalik din naman ako kapag lumamig na ang sitwasyon. Kahit magtagal pa kayo rito, ayos lang po. Malaki naman po itong bahay eh. Nakakahiya naman sa inyo. Ayoko maging pabigat sa inyong mag-asawa. Huwag niyo pong iisipin na pabigat kayo. Tandaan niyo, pamilya tayo. Salamat, iho. Nung pumasok ako sa sala, nagpaalam naman si Itay na may gagawin lang sandali. Nagpahabol naman ako na maghahapunan na kami maya-maya. Tumango naman si Itay at saka na siya pumasok sa kwarto. Migs, nakahanda na pala ang maleta mo. I-check mo na lang mamaya. Baka may nakalimutan akong ilagay. Hindi na siguro. Baka magulo lang yung pagkakayos mo. At saka may tiwala naman ako sa iyo eh. Anong oras ka nga pala susunduin dito sa bahay? 5:00 daw, sabi ni Ninong. Sige. Aagahan ko na lang ang gising para maipagluto kita ng almusal. Siya nga pala. Parang may kakaiba sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Parang kulang yung sigla niya eh. Parang bang napipilitan lang siyang maging masaya. Baka apektado pa rin siya sa taong nakaalitan niya. Hindi naman kasi sanay si Itay na may kagalit eh. At saka yung mga ganyang may edad na, maramdamin na rin yan. Kaya nga mabuti na lang nandito na siya. 2 araw na mula nang makaalis si Migs. 2 araw na rin naiiwan mag-isa ang Itay sa bahay dahil pumapasok din ako sa trabaho. Para hindi mainip, siya na lang ang gumagawa sa bahay katulad ng paglilinis. Isang umaga habang nagdidilig si Itay sa labas, dumaan ang hipag ko. Dala ng kuryosidad, lumapit siya para mag-usisa. Manong, ano pong ginagawa ninyo dyan? Nagdidilig. Hindi mo ba nakikita? Alam ko po, ang ibig kong sabihin, dyan po ba kayo nakatira? Kilala ko kasi ang mag-asawa na nakatira dyan. Ako ang tatay ni Paulina. Kayo po pala ang tatay niya. Magtatagal po ba kayo dyan? Depende. Bakit ba ang dami mong tanong, iha? Natural po dahil kapatid ko si Migs at bahay niya yan. Alam ba ng kapatid ko na titira kayo dyan? Oo naman. Natutuwa nga siya dahil may makakasamang asawa niya. 2 linggo kasi siya mawawala eh. Ganun ba? Alam niyo po ba si Paulina? Ipinabarangay dito. Bakit naman? Sabi na nga ba hindi niyo alam? Paano po kasi hindi na nga marunong makisama sa mga taga rito?
Tagbanta pa siya sa mga kaibigan ko. May kilala kong anak ko. Mabait siya. Ayaw lang nun ng mga taong chismosa. Ano naman pong mahihita sa kanya kung pagchichismisan siya? Ang alam ko kasi, ang chismosa ay kapatid ng inggitera. Siguro meron kayo naiinggitan sa kanya. Ang laki naman po ng bilib ninyo sa anak nyo. Artistahin po ba siya para kainggitan namin, ha? Teka lang naman. Bakit ba nagagalit ka? Hindi po ako nagagalit. Ganito lang po talaga ako magsalita. Kung may problema ka sa anak ko, pwede mo naman siyang kausapin eh. Lagi naman po kaming nag-uusap. Katunayan nga po niyan, ako ang una niyang naging kaibigan dito. Kaya lang po, hindi yata marunong tumanaw ng utang na loob ang anak ninyo. May pabor kasi akong hinihingi sa kanya. Kaya lang, nakalimutan na yata niya. Pag uwi niya mamaya ay babanggit yung sinabi mong pabor. Baka nakalimutan lamang niya. Sige po, aalis na ako. Hinihintay na kasi ako ng mga kaibigan ko eh. Ayun po silang tatlo oh. Sila din nga po palang nagpabarangay sa anak ninyo. Nung makaalis ang hipag ko, itinuloy na ulit ni Itay ang ginagawa niyang pagdidilig. Sa sulok ng mga mata niya, nakita niya ang hipag ko at mga kasama nito. Nag-uusap sila habang pasulyap-sulyap sa aking ama. Kaya alam nito na siya ang pinag-uusapan. Nang matapos ang ginagawa, pumasok na siya sa loob ng bahay. Habang nagpapahinga, laking gulat ni Itay nung may kumatok. Nang buksan niya si Ate Rosalie. Pwede bang pumasok? Pasensya ka na, Iha. Hindi kita pwedeng patuloyin. Hindi kasi magandang tignan eh. Gusto ko lang humakita ang loob. Bumalik ka na lamang kapag nandito na si Paulina. Kapatid ko ho ang may-ari ng bahay na to, kaya pwede akong pumasok. Sinama mo pa talaga sila. Bakit hindi? Mga kaibigan ko sila. Wala pa rin palang pagbabago sa ayos ng bahay na to. Ang baduy pa rin ang kulay ng kortina. Tatawagan ko lang si Pau para sabihin na nandito kayo. Huwag na, aalis na rin kami. At ikaw ha, huwag kang magtagal dito. Baka mamaya, buong angka na ninyo ang dalhin ni Paulina dito. Mahiya naman kayo. Para sabihin ko sa'yo, may sarili akong bahay. Pansamantala lamang ang pagtira ko rito. Kung ganon, anong ginagawa nyo dito? Sinasamahan ko lamang ang anak ko habang wala si Biggs. Sinabi ko na yun sa'yo. Nakahinga naman ng maluwag si Itay nung umalis na ang hipag ko at mga kasama. Buong maghapon tuloy hindi mapakali si Itay hanggang dumating ako. Ikinuwento naman niya ang buong pangyayari. Wala na lang ako masabi sa kakapalan ng mukha ng hipag ko. Lahat na yata ng nakakainis na katangian sinalo niya. Sinagot ko naman lahat ng tanong ni Itay. Kung bakit ako napabarangay nun. At kung ano ang ugali ng hipag ko at mga alipores niya. Halata naman sa mga hilat siya ng pagmumukha nila eh. Sinamantala nila ako na wala ako rito. Kaya nagawa nilang umasta ng ganun. Bukas, tingnan natin kung magawa pa nila ang asal nilang yun. Ibig bang sabihin hindi ka papasok bukas sa trabaho? Hindi po muna, Tay. Sana makasama rin natin ang ate mo. Namimiss ko na rin kasi ang apo ko sa kanya. Kapag po lumamig na ang sitwasyon dadalawin po natin. Ano ba kasing nagawa ko? Kung kailan ako tumanda, tsaka naman ako nagbibigay ng problema sa inyo. Tay, kalimutan niyo po muna ang pangyayaring yun. Baka magkasakit kayo sa kakaisip eh. Sana noon pa ako nakinig sa inyo. Lalo no lang pong pinapahirapan ng sarili niyo niyan eh. Ha? May tao sa may bintana. Nang makalapit kami sa may bintana, palayo na ang taong tumatakbo. Hindi namin nakita ang mukha dahil may takip. Pero ang kurba ng katawan nito ay parang sa babae. Kanina pa po kaya siya nakikinig sa pag-uusap natin? Kararating lang niya kaya ako siya naramdaman kaagad. Babae din siya. Ang amoy niya isa sa mga kasama ng hipag mo. Ay nako, sakit talaga sila sa ulo. Hindi na ako nagtataka kung bakit kulang na lang isuka sila ng mga taga rito. Kapag hindi ka pa nila tinigilan, ako na ang mga kalaban nila. Tay, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo silang gagawan ng masama. Nakikita ko kasi nahihirapan ka na dahil sa kanila. Tay, nangako po kayo. Oo nga pala. Pasensya ka na, Iha. Nakalimot na naman ako.
Kaya minsan ayoko na maniwala sa mga pangako ni Itay. Ilang beses na kasi niyang hindi natutupad, kahit nung nabubuhay pa si Inay. Pasumpa-sumpa pa siya nun sa bundok. Pero makaraan lang ang ilang buwan, may kinulam na naman siya. Mula pagkabata tuloy, kinailangan namin magpalipat-lipat para hindi malaman ng mga tao ang lihim niya. Kinabukasan nga habang nagtatabas ng damo sa likod ng bahay si Itay, at ako naman nasa loob ng bahay nung biglang may kumatok. Nung buksan ko ang pinto, bumungad ang hipag ko at ang tatlo. Bumakas bigla sa mukha nila ang gulat. Nandito ka pala. Hindi ka pumasok sa trabaho? Day off ko. Anong kailangan nyo? Isinama mo pa talaga sila, ha? Oops! Huwag muna kayong umalis. Diyan lang kayo. Paalis na rin kami. Galing pala kayo rito kahapon. At kung ano-ano pa ang mga sinabi nyo kay Itay. Totoo lang naman ang sinabi ko. Kapatid ako ni Migs. Hoy ate, hindi lang yun ang sinabi mo. Kaya huwag ka nang magsinungaling pa. Huwag mo nga akong masabihan na sinungaling. Baka nakakalimutan mo, kapatid ako ng asawa mo. Yun na nga eh. Bakit kailangan mo kaming i-chismis sa ibang tao? Ano ba ang mabuting magagawa nun sa'yo, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tapos sasabihin mo na hindi ka sinungaling, ha? Nawawalan ka na yata ng respeto sa akin. Hindi ka naman kasi karapat dapat irespeto eh. Pagsisisihan mo talaga tong ginawa mo. Ano? Magpapatulfo ka rin ba, ha? O sa barangay? Baka hindi ka naman sumipot. Talaga bang inuubos mong pasensya ko, ha? Mabuti pa, umalis na kayo. Hindi ko na lang ipapaalam kay Migs ang mga ginagawa nyo. Para hindi kayo magkagulong magkapatid. Parang utang na loob ko pa, ha? Sige, aalis na kami dito. Nang maisara ko ang pinto, napasandal na lang ako dito. Kanina pa kasi ako nakakaramdam ng hilo. May hinala na ako kung bakit, kaya lang gusto ko munang makasiguro. Gumayak lang ako at pagkatapos nagpaalam na ako kay Itay. May 2 oras lang naman ako nawala. Sa mismong tindahan ako ni Manang Lucy bumaba. May itatanong lang kasi ko sa matandang babae. Saktong natapos kami mag-usap nang dumating si Ate Rosalie at mga kasama niya. Nanlilisik ang mga mata niya sa pagkakatitig sa akin. Kay Manang Lucy ka pala kumukuha ng impormasyon. Ngayong alam mo na, wala ka nang maitatago sa akin. Kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo, sa presinto na tayo maghaharap. Nananakot ka pa talaga, ha? Bakit pa tayo doon maghaharap-harap kung pwede naman dito? Talaga bang lalo mong pinapababa ang pagkatao mo, ha? Bakit ko pa itatago ang pagkatao ko? Bistado mo na nga ako. Matagal ko nang gustong ingudgod ang pagbumukha mo sa semento para pumangit ka. Nakikiusap ako sa'yo, Ate Rosalie. Tigilan na natin to. Hindi ako lalaban. Natatakot ka ngayon? Samantalang dati, ang tapang-tapang mo, may nalalaman ka pang tulfo? Hindi ako natatakot kung sarili ko lang ang iniisip ko. Kaya lang, Ang dami mo pang sinasabi! Magbabayad ka ngayon! Aatras na sana ako pero nahawakan nila ako. Wala akong magawa kundi takpan ng tiyan ko habang sumisigaw. Pero bingin na sila sa pakiusap ko. Kahit si Manang Lucy lumabas na ng tindahan niya para umawat. Pero tinulak lang siya. Sipa, suntok at sabunot ang natanggap ko. Nawalan pa ako ng balanse kaya natumba ako. Pinagsisipa nila ako hanggang matamaan ng tiyan ko. Namilipit ako sa sobrang sakit. Tama na! Dinudugo na siya! Tulong! ang baby ko, hindi pwedeng mawala ang baby namin. Ano? Buntis ka? Hindi namin alam. Hingi ako ng tulong. Kailangan mo madala sa ospital. Paulina! Anong nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito? Itay! Itay ang baby namin ni Migs! Hindi naman po namin sinasadya. Hindi namin alam na buntis siya. Mga hayop kayo! Mga walang puso!
Magbabayad ka sa ginawa niyong to! Sinusumpa ko! Tuluyan na nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na pangyayari. Nang muli ako magising, nasa ospital na ako at katabi ko si Itay. Madilim ang anyo niya at nakikita ko sa mga mata niya ang matinding galit. Tay, ano pong nangyari sa baby namin ni Migs? Nakunan ka, anak. Hindi! Ang baby ko! Na anak, baka makasama sa iyong sobrang pag-iyak. Pabayaan niyo na lang ako, Tay. Iwan niyo na ako. Hindi kita pwedeng iwan. Nasasaktan din ako sa pagkawala ng apo ko. Papunta na nga pala dito ang asawa mo. Tinawagan ko siya kagad nang makarating tayo dito sa ospital. Bakit ba may mga taong sagad hanggang buto ang kasamaan? Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang to sa'yo. Tay. Hindi mo ko mapipigilan kahit magmakaawa ka. Sige na, magpahinga ka na lang. Dito lang ako. Dahil wala akong tigil sa pag-iyak, napilitan ng turukan ako ng pampakalma ng nurse na nag-aasikaso sa akin. Tulog na ako nung dumating naman si Migs. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Sorry kung wala ako sa tabi mo, ha? Sana hindi na lang ako umalis. Huwag mong sisihin ang sarili mo, iho. Hindi natin inaasahan na mangyayari to sa kanya. Ang anak po namin, kumusta? Wala na ang anak niyo. Nakunan si Paulina. Hindi. Matindi ang pambubugbog na ginawa ng kapatid mo sa kanya at ang tatlo niyang kasama. Pakibantayan niyo lang po muna ang asawa ko, Tay. May kailangan lang akong puntahan. Galit na sumugod si Mig sa bahay ng hipag ko. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bakuran hanggang sa may pinto ng bahay. Humarang pa sa daraanan niya ang bayaw niya pero itinulak lang niya ito. Napasiksik naman sa sulok ang kapatid sa takot sa kanya. Sinuntok pa niya ang pader malapit sa mukha ni Ate Rosalie. Migs, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko. Patawarin mo ko. Hindi na maibabalik ang buhay ng magiging anak namin sa paghingi mo ng tawad. Ikaw ang pumatay sa anak namin ni Paulina. Lahat gagawin ko. Mapatawad niyo lang ako. Hindi naman namin alam kasi na buntis siya. Sana sinabi niya agad. Mabubulok ka ngayon sa kulungan. Ikaw at ang mga kasama mong nambugbog sa asawa ko. Wag, Migs. Maawa ka naman sa akin. Kailangan pa ako ng mga pamangkin mo. Sana inisip mo yan bago niyo sinaktan ang asawa ko. Ikaw naman ang pasimuno ng gulo eh. Ang tanda mo na. Wala ka pa rin pinagkatandaan. Lahat ng sasabihin mo tatanggapin ko. Kung gusto mong saktan mo rin ako para makaganti ka sa akin, ayos lang. Ayoko lang na makulong. Mas gusto ko na nasa likod ka ng rehas. Kaya ihanda mo na yung sarili mo. Migs, sandali, huwag ka munang umalis. Bitiwan mo ako! Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin ng asawa ko. Hindi rin ako maaawa sa iyo at sa mga anak mo! Napalupasay na lang sa sahig habang umiiyak ang hipag ko. Nilapitan naman siya ng asawa at saka niyakap ng mahigpit. Dahil sa takot, nagpa siya na lang na tumakas ni Ate Rosalie. Pero pinigilan siya ng asawa at kinumbinsi na harapin na lang ang kasong isasampa namin. Tulog pa rin ako nung bumalik si Mig sa ospital. Si Itay naman ang nagpaalam na uuwi at may gagawin lang sa bahay. Umaga na nang magising ako at nagisnan ko pa ang asawa ko sa tabi ko. Kumusta ang pakiramdam mo?
wala na ang baby natin, Migs. Ang isipin mo na lang, hindi siya para sa atin. Masakit man, hindi na natin mababago ang pangyayari. Ang tagal nating hinintay na mabuntis ako. Tapos ganito lang ang mangyayari. Pwede pa naman tayo magkaanak eh. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Ang hindi ko kaya, yung ikaw ang mawala sa akin. Hindi ko mapapatawad ang ate mo sa ginawa niya. Magsasampa tayo ng kaso laban sa kanya at sa mga kasama niya. Hindi ako makakapayag na hindi sila magbayad. Maraming testigo sa ginawa nila sa'yo. Huwag na tayong magsampa ng kaso. Aksaya lang ng oras at pera yun. Kahit maubos pa ang pera natin, ang importante, mabigyan natin ng hustisya nangyari sa inyo. Hayaan na lang natin na ang karmang maningil sa kanila. Pag-isipan mo muna, baka naguguluhan ka lang ngayon. Buo na ang pasya ko. Hinihintay ko na nga lang pala ang doktor para malaman natin kung kailan ka pwedeng lumabas dito sa ospital. Si Itay nga pala. Umuwi na muna siya. May kailangan lang daw siyang gawin. Migs, sana hindi ka magbabago sa akin. Lalo pa kitang mamahalin para madali mo makalimutan ang nangyari sa'yo. Si Itay ang inaalala ko. Alam kong buo na ang pasya niyang gamitin ang kaalaman niya sa kulam para ipaghiganti ako. Baka ikapahamak na niya ng tuluyan ang gagawin. Napahikbi na lang ako. Agad naman akong niyakap ni Mig sa pag-aakalang naiiyak na naman ako dahil sa anak namin. Kinabukasan pa kami pinayagan na umuwi ng doktor. Pagdating namin sa bahay, wala si Itay. Lingid sa amin, bumalik siya sa bahay niya para dun isagawa ang orasyon. Baka may pinuntahan lang ang Itay mo. Hindi kaya bumalik siya sa bahay niya? Uy, ano naman ang gagawin niya dun? Naisip ko lang. Okay. Siya nga pala, nagugutom ka ba? Magluluto ako ng paborito mo. Hindi ako nagugutom eh. Magluluto pa rin ako. Pilitin mong kumain para bumalik agad ang lakas mo. Sige, gusto ko munang matulog. Tatawagin na lang kita kapag handa na, ha? Inaantok talaga ako kaya inayos ko na lang ang pagkakahiga ko sa kama. Lumabas na rin si Migs para magluto. Hindi pa man niya nauumpisahan, may kumakatok na. Ang kapatid niya na pagbuksan niya ng pinto. Mugto ang mga mata nito sa kakaiyak. Talaga bang wala ka ng kahihiyan, ha? Gusto ko lang kumustahin si Pao. Hindi ka rin niya haharapin. Mabuti pa, umalis ka na. Talaga bang hindi na magbabago ang isip niyo? Hindi na. Sana naman bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon para makapagbagong buhay. Marami na nagbigay sa'yo niyan, pero sinayang mo lang. Ito na lang pa talaga ang kabayaran ko sa mga nagawa kong kasalanan. Ganun na nga. Kawawa naman ang mga anak ko, lalo na ang bunso ko. Huwag mo sanang gamitin ang mga anak mo para maawa kami sa'yo. Totoo naman kasi na sila ang kawawa kapag nakulong ako. Lulugulugong umalis si Ate Rosalie sa bahay namin. Naging matigas na si Mig sa kapatid niya. Ni katiting na awa, wala na siyang maramdaman sa hipag ko. Dahil nakatungo, hindi niya nakita na makakasalubong na niya si Itay. Hindi ka siguro hinarap ng anak ko. Mang Damian, Pagkatapos mong sakta ng anak ko, nagawa mo pang pumunta sa bahay nilang mag-asawa. gusto ko lang pong humingi ng tawad kay Pao. Kahit na patawarin ka pa niya, ako hindi. Alam ko po na matindi rin ang galit niyo sa akin. Sana po mapatawad niyo na po ako. Namnamin mo ang galit ko.
Hindi ang paghingi mo ng tawad ang kailangan ko, kundi ang makita ka rin na nagdurusa dahil sa ginawa mo. Lalo pang bumigat ang dalahin ng hipag ko. Sa huli, sumuko na lang siya. Gustuhin man niyang tumakas, wala naman siyang ibang alam na puntahan. Habang pauwi sa kanila, puno ng pang-uuyam ang tingin na binibigay sa kanya ng mga tao. Ang iba parang natutuwa pa sa pwede niyang sapitin. Pero 2 linggo na ang nakakalipas. Wala pa ring dumarating na pulis para hulihin siya. Nagtataka na ang hipag ko kung ano ba ang desisyon namin. Hindi kaya nagbago ng isip nila? Pero nakita ko sa mukha ng ama ni Paulina na desidido siyang pagbayarin ako. Ay, ang tagal ko na rin hindi nakakausap ang mga kaibigan ko. Siguradong pareho ang takot na nararamdaman namin. Kasalukuyan ako nagpapahinga sa terrace nang biglang dumating si Migs. Bakas ng pag-aalala ang mukha niya nang tumingin sa akin. Anong nangyari? May nabalitaan kasi ko habang bumibili sa tindahan ni Manang Lucy. Sigurado na masama yan. Para ka kasing namatayan eh. Yung kasing 3 kaibigan ni Ate Rosalie, patay na. Ha? Paano namatay? Linawin mo ang sinasabi mo. Usap-usapan ngayon sa tindahan ang nangyari sa kanila. Marami nagsasabi na misteryosong pagkamatay nila. Ano ba ang paraan ng pagkamatay nila? Ang isa sa kanila natagpo ang wala ng buhay at nakitang malaki ang tiyan. Ang isa naman namamaga ang tuhod at inuuod na rin. At ang panghuli, nakitang puno ng galos at sugat ang katawan na para bang nilatigo. Bago sila mamatay, maayos naman daw ang itsura nila. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanila. Sabi ng kaanak nila, baka daw kinulam. Natatakot ako na baka ikaw ang pagbintangan nila, lalo na hindi mo itinuloy ang pagsampa ng kaso sa kanila. Ako? Migs, ikaw ang magpapatunay na wala akong ginagawang masama. Hanggang ngayon nga, nagdadalamhati pa rin ako eh. Alam ko naman, nalulungkot din ako sa sinapit nila pero siguro yun ang karma nila sa lahat ng mga kasalanang ginawa nila, sa'yo at sa iba pa. Kumusta na nga ang Ate Rosalie mo? Wala akong balita sa kanya eh. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Baka sapitin din niya ang nangyari sa 3. Kahit hindi magandang ginawa niya sa atin, ayoko pa rin sapitin niya ang nangyari sa mga kaibigan niya. Hindi tayo nakakasiguro sa pwedeng mangyari sa kanya. Alam kong narinig ni Itay ang pag-uusap naming mag-asawa. Nasa malapit lang kasi siya at nagdidilig ng mga halaman. Nung umalis si Migs, masinsinan ko siyang kinausap. Tay, alam ko po na kayo ang nasa likod nung nangyari. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ko mapipigilan sa balak kong gawin sa kanila. Mas nag-aalala na ako sa inyo kaysa sa nangyari sa akin. Baka tuluyan na kayong mahuli kung ipagpapatuloy niyo ang ginagawa niyo. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin maipaghiganti kita. Ano pong balak niyong gawin kay Ate Rosalie? Mas matindi ang mararanasan niyang paghihirap. Gusto ko unti-unti siyang mamatay. Tay, tama na po yan. Tigilan niyo na ang ginagawa niyo. Mas mahalaga kayo sa akin kaysa sa paghihiganti na yan. Hindi ko na rin kayang pigilan ang sarili ko, anak. Nakakahumaling ang kapangyarihan ng ulam. Kapag ginawa mo ng isang beses, parang ayaw mo nang tigilan. Tay, labanan niyo po ang nararamdaman niyo. Huwag kayong papadaig sa kasamaan. Magbalik loob na po kayo sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Hindi ko hayaan na manahin niyo pa ng ate mo ang kaalaman na ito. Mas gusto ko maging mabuti kayong tao. Mamuhay ng normal, hindi katulad ko. Kaya niyo ring mamuhay ng normal. Basta talikuran niyo lang ang ganyang gawain. Patawarin mo ko, anak.
huli na para magbago. Hindi, Tay. Maniwala kayo. Hindi pa huli ang lahat. Isipin niyo kami ni ate at ang apo niyo sa kanya. Tanggap namin ni ate na mas mahal niyo ang apo niyo kaysa sa amin. Naisagawa ko ng huling orasyon para sa hipag mo. Ano mang sandali mag-uumpisa ng paghihirap niya. Bakit ang hirap niyong pakiusapan, Tay? Patawarin mo ako, anak. Mas matimbang sa akin na makaganti. Nang tumalikod si Itay at umalis, hindi ko na siya pinigilan. Para saan pa? Ayaw naman niya makinig sa mga pakiusap ko. Samantala, dahil ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Ate Rosalie, hindi na lang siya sumama sa birthday na dinaluhan ng mag-aama. Hindi rin niya kasi masabi sa kanila na nakakaramdam siya ng takot, na baka matulad din siya sa tatlo. Mabuti nang hindi makita ng pamilya ko ang paghihirap ko. Paano ko ba sasabihin na buhay pa ako? Pero unti-unti na akong naaagnas. Alam ko may kumukulam sa akin. Si Paulina kaya? Kailangan ko siyang puntahan. Ayoko pang mamatay. Kahit hirap na sa paglalakad at nanghihina, pinilit pa rin ni Ate Rosalie na makarating sa bahay namin. Hindi pa man siya kumakatok, bumukas na ang pinto. Pinapasok siya ni Migs at saka inalok na maupo. Alam niyong paparating ako? Nasa may bintana ako na makita kitang parating. Ganun ba? Kaya nga pala ako nandito para humingi ng tawad. Baka sakaling tanggapin niyo na. Mukhang hindi maganda ang lagay mo. Sana nagpahinga ka na lang muna sa bahay ninyo. Natatakot kasi ako na baka katapusan ko na rin dahil sa nangyari sa mga kaibigan ko. Naniniwala kasi ako na kulam ang ikinamatay nila. Siguro nga dahil walang makapagpaliwanag sa totoong nangyari sa kanila. Mamamatay na rin kaya ako? Paulina, baka alam mo kung paano ako gagaling. Pinagbibintangan mo ba ang asawa ko, ha? Wala naman kasi. Naaawa na sana ako sa iyo eh. Kaya lang may gana ka pa talagang pagbintangan ng asawa ko. Wala naman kasing pwedeng gumawa nun. Sa dami ng mga ginawa niyong kasalanan, wala kang maisip na pwedeng gumawa nito sa'yo? Umalis ka na, bago kita kalad ka rin palabas ng bahay. Migs. Huwag ka namang magalit sa kanya, Migs. Baka masama lang ang pakiramdam ng ate mo. Samahan mo na lang siyang umuwi. Baka mapano pa siya sa daan eh. Pagkatapos ng mga ginawa niya, nagmamalasakit ka pa sa kanya? Kinakaawaan mo pa siya ngayon? Mas naaawa ako sa mga anak niya. Sige, ihatid na kita sa inyo. Walang imik na sumunod na lang ang hipag ko. Inalalayan siya ng asawa ko para makasakay sa motor. Lumingon pa siya sa akin bago umalis. Nang mag-isa na lang ako, tsaka ako napaluha. Gusto ko kasi siyang tulungan pero hindi ko alam kung paano. Matigas si Itay na bawiin ng kulam dito. Salamat. Nasaan ang mga kasama mo? May pinuntahan ng mag-aama ko. Kaya mo na ba mag-isa? Oo, salamat sa paghatid mo sa akin. Balikan mo na ang asawa mo. Mukhang hirap ka na. Bakit hindi ka pa nagpadala sa asawa mo sa ospital? Hindi naman nila alam ang nangyayari sa akin. Ayoko nang mag-alala pa sila sa akin. Walang dapat sisihin kundi ikaw din sa nangyayari sa'yo. Hinintay mo pa talaga na lumala bago ka magbago. Alam ko naman yun eh. Hindi mo na ako kailangang sermonan. Sige, sasamahan na lang muna kita habang wala pa ang asawa mo. Tatawagan ko lang si Paulina. Nahiga sa sofa ang hipag ko. Ayaw daw niyang mahiga sa kwarto dahil madilim. Mas gusto daw niyang makakita ng liwanag. Lumambot na rin ang puso ni Migs na mapagmasdan ang kalagayan ng ate. Ipinakita kasi ng hipag ko ang nalalapnos na balat niya. Kaya pala balot na balot siya. Sobrang sakit pero
Tinitiis ko para hindi mag-alala sa akin ang pamilya ko. Para akong buhay na binabalatan sa sobrang kirot. Samantala, dumating na rin si Itay. Nadatnan niya akong umiiyak dahil sa awa sa hipag ko. Tumabi siya sa akin. Anak, huwag ka nang umiyak. Gagaling lang hipag mo. Totoo po ba? Oo, iha. Bakit po nagbago ang isip niyo na gantihan si Ate Rosalie? Kanina nakita kong mag-aama niya sa bahay ng biyenan niya. Kahit hindi sila naalagaan ng kanilang ina. Hindi sila masaya na hindi siya kasama. Kaibigan kong biyenan niyang lalaki. Siyang nagbigay sa akin ng lambanog noon. Naawa kayo sa mga bata? Oo. Naalala ko kasi ang apo ko sa ate mo. Salamat po, Tay. Mas nanaig pa rin sa inyo ang kabutihan. Sana lang hindi sayangin ang hipag mong pangalawang pagkakataong ibinigay ko sa kanya. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para magbago. Nandito po siya kanina. Alam ko po na magbabago na siya. Pinuntahan ko rin kaninang babaeng asawa ng kinulam ko. Pero sabi ng mga kapitbahay, umalis na raw ang mag-iina. Lumayo na at wala na raw balak pang bumalik. Ibig pong sabihin, wala nang manggugulo sa inyo. Ligtas na po ang lihim nyo. Sa ngayon. Pero kung sakali na babalik sila, o isa man sa mga anak niya, handa ko silang harapin at tanggapin ang kanilang galit. Nang mga oras ding yun, unti-unti nang bumuti ang lagay ng hipag ko. Nang imulat niya ang mga mata, tuluyan na rin gumaling ang mga lapnos niya sa katawan. Nararamdaman na rin niya ang pagbalik ng kanyang lakas. Oh, bakit bumangon ka na? Magaling na ako, Migs. Magaling na ako. Thank you, Lord. Ha? Oo nga. Nawawala na bang ang lapnos mo sa katawan? Isa tong himala, Migs. Binawi ng mangkukulam ang sumpa niya. Naawa siguro siya sa akin. Hindi na mauulila ang mga anak ko. Salamat sa pangalawang buhay na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko nasasayangin pa. Masaya ako para sa iyo, ate. Mahalin na talaga mo na sana ang pamilya mo. Oo, Migs. Mula ngayon, sila na ang prioridad ko. Nung dumating ang mag-aama, nagtaka pa ang bayaw ng asawa ko kung bakit nandun siya. Sinabi na lang ni Migs na hinatid niya ang kapatid niya. Natuwa naman ang lalaki dahil naramdaman nito na nagkaayos na ang dalawa. Isang buwan pagkatapos, pinaupahan na lang namin ang bahay na yon. At lumipat kami malapit sa tinitirhan ni Itay. Mas naging tahimik ang buhay namin sa bagong nilipatan namin. At ang Itay naman tuluyan na niyang tinalikuran ng gawain. Alang-alang daw sa pagbubuntis ko, magbabago na siya, Miss Gwen. Ang pagkakalat ng chismis kailanman hindi nagdudulot ng kabutihan. Pwedeng magbigay ito ng pansamantalang aliw. Pero sa bandang huli, hindi lang ibang tao ang unti-unti nitong sinisira, kundi pati ang sarili mo. Kaya bago tayo magsalita, isipin muna natin kung totoo ba, makakatulong ba, at makakabuti ba. Wakas. Okay, sana nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Shoutout po tayo. Shoutout kay Raquel Hasigawa. Hi kay Lisa Rosario from Monaco, France. Hello kay Riz Maganda from KSA. Hi kay Richard Rivera. Hello kay Jane Pacheco from Baras Rizal. Hi kay Maymay Hernandez from Fairview, Quezon City. Hello kay Rubelin Eneria. Hi kay Leonisa Cobo. Hello kay Sangyong from Doha, Qatar. Hi kay Rosemary Dizon. Hello kay Aiko Villesa from Bahrain. Hi kay Genevieve Suko. Hello kay Jonalyn Barameda from Las Piñas. Hi kay Lydia Lopez. Hello kay Ay Bisaya from Butuan City.
Hi kay Elizabeth Pamintuan from Pampanga. Hello kay Lisa Takada from Japan. Hi kay Melody Villaruz from KSA. Hello kay Arvid Shane Hoiberg from Thailand. Hi kay Margarita Galang from Qatar. Hi kay Aprilin Gliane. Hello kay Michelle Manuge. Hi kay Evelyn Abong Kabarkil. Hello kay Trajano Lestojas. Hi kay Danilo Cruz from Maykawayan, Bulacan. Shout out sa Castillo family from Nueva Ecija. Hello kay Romalyn Lingatong from Santa Maria, Bulacan. Hello kay na Eralyn Eano, Tatay Betoy at Belinda from Barangay Hermosa, Bayambang, Pangasinan. Hi kay na Ate Auring, Ne, Aisa at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts ng Laguna. Hello kay na Alexa Ann Pasyon at Ian Pasyon from Nai, Cavite. Shout out sa Glency Bakery ng Tanawan, Leyte. Hi kay Bebang Jaco. Hello kay Tina Dekit. Hi kay Beatrix Yumi. Hello kay Jocelyn Morilla from Mindoro. Hi kay na Rumina Buado and Angelo Dizon from Marikina City. Hello kay Mama Mia. Hi kay Jomar Fernandez from Cebu. Hello kay Biba from Cebu at sa mga kasama niyang blind therapist. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Hello kay Nashin, Aya, and Aiko from Caloocan, from Lola Baby. Hi kay Resi May Ramos. Hello kay Mea Espiritu from Taiwan. Shoutout sa mga taga Texan Factory, lalong-lalo na kay Angelina Reyes. Maraming salamat sa pakikinig. Hi kay Ralph Sarmiento. Hello kay Manilyn Millafre from Bicol. And hi kay Lucena Valencia from Candelaria, Quezon. Shoutout din po sa mga solid abangers natin sa Marikina Market sa bayan. Kumusta po kayo? Shoutout din po sa mga solid abangers natin dyan sa Bloomingtreet Market. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat. God bless. Hi!